Ang topic natin, mga pagkain kakainin kapag tayo ay may sakit. Ito po yung mga nire-recommenda natin o pinapayo o tips natin kapag kayo ay may sakit. Halimbawa, bagong opera o operahan, buntis, may sakit na cancer, pero yung simpleng sipon, trangkaso, o kaya any sakit, sakit sa puso, sa diabetes, ito din po yung pinapayo na kakainin ninyo. So, mga kakainin natin, ang maganda po yung mga tinatawag na nuts and seeds. So, dito po yung mga peanuts, kasoy, munggo, kasi source ito ng protina at healthy fats. Tsaka para iwas cancer, marami kasi itong taglay na vitamina at mineral, tsaka mga tinatawag na phytochemicals. Number 2, may tinatawag na antioxidant vegetables. Gusto natin 2 servings kada araw. Sabihin, 2 tasa ang kakainin natin. Yung luto na ha, hindi yung hilaw. 2 tasa nun. Kamote, ube, gabi, singkamas, carrots, kamatis, bell pepper, spinach. Ito sa Tagalog ang spinach, makangkong, alokbati, saluyot, kulitis. Yan po yan. Number 3, maganda din yung gulay, yung tinatawag na cruciferous vegetable. Sana makadalawang serving din kayo kada araw. Ito yung mga broccoli, repolyo, pechay, mustasa, cauliflower. Kasi nagpapababa ito ng risk ng colon cancer. Yung mga sa tiyan, proteksyon din para sa ating baga, yung daanan ng pagkain tinatawag na esophagus, larynx, tapos prostate at bladder. So nakakatulong tong mga gulay na to. At kung pampalasa naman ang inyong niluluto, imbis na mga cubes, gawin nyo ng tunay na bawang, sibuyas, kamatis, shallots, kasi natural na antibiotic laban sa bacteria at virus ang mga bawang sibuyas kasi meron siyang alyl sulfides. Number 5, yung mga soy products katulad ng tokwa, taho, soya beans. Kasi bukod sa protina na kailangan ng muscle ninyo, may fiber na siya, may zinc, Bs, vitamin B, iron, calcium, tsaka yung mga phytosterols nito laban sa sakit sa puso. Tapos yung saponin siya para ma-prevent o maiwasan yung cancer. Tapos protection nyo pa sa colon cancer, breast, lung, prostate, skin cancer, leukemia cancer, lahat po yan makakatulong. Ngayon, gusto rin natin ang ulamin natin, medyo maraming isda kasi kailangan natin yung omega-3 fatty acid, yung nadidinig nating EPA, DHA, kailangan niya kasi nagpapababayan ng triglycerides o kaya binabawasan yung pagdikit-dikit ng mga platelets. So, para mas malinis yung ugat natin, ano ba ang sources nito? Yung isda at saka alamang. Kaya marami dun sa mga cooking ko may alamang. Tapos, pag nakadinig kayo ng sasabihin ng doktor, iba't ibang kulay ng gulay tsaka prutas kakainin mo. Tama po yun kasi yung flavonoids, mga pigments yan o kulay ng pagkain na may antioxidants. At syempre, napaka-importante fiber mula sa gulay at prutas. Kasi nagpapababa ng risk ng cancer ang fiber. Ganon din, sakit sa puso, pinabababa ang risk. Tsaka yung high blood, diabetes, nakakatulong lahat yan. So, kailangan makatulong din to sa ating mga pagtitibi or kaya dun sa ating constipation. So, ano ba yung mga kailangan pa ng ating katawan kapag may sakit tayo? Siyempre, vitamina at saka mineral. Sabi nga, ang pagkain, siya na dapat gamot natin. Tsaka yung gamot natin dapat galing din sa pagkain. So, yung pagkain ng tama habang may sakit siya, pinalalakas yung immune system ng isang tao. So, para tulungan yung healthy cells habang may sakit. So, para mapalakas. So, ang immune system kasi natin, mga cellula yun pinalalakas yung katawan. Ano ba yung mga example ng immune system? Lymphocytes. Kaya nga lagi tayong pinapa-CBC. Yung white blood cell, tinitingnan kasi yun yung sundalo ng katawan. May tinatawag din na natural killer cells, sundalo laban sa cancer. Tapos makikita nyo dun sa CBC nyo, minsan tumataas yung monocytes tsaka neutrophils. Ito yung mga cellula na nagpapatrol sa ating katawan. So, kumbaga, siya yung police patrol o kumbaga naman doon sa ating barangay, siya yung tanod.
At bakit nagkakaroon tayo ng kulani o bakit namamaga yung ating kulani? Ibig sabihin, merong antigen na nakita o panganib na nakikita. Baka merong infeksyon, baka merong cancer. So, itong mga sundalo ng katawan natin, kailangan tamang pagkain para magawa nila yung trabaho nila. Ano yung mga kailangan nating bitamina? Naririnig natin A, D, E, K, ADEK. Ito yung mga fat soluble. Ibig sabihin matatag to sa pagluluto, sa init ng luto. Vitamin A. Kailangan natin to para iwas lumaki yung cancer. Tsaka, kasi pag mababa yung vitamin A natin, kukonti din yung antibodies natin, yung panlaban. Ngayon, pinalalakas din ng vitamin A yung T cells, yung natural killer cells, tsaka macrophages laban sa sakit. May next natin sa A, D. Mula sa pagkain, mula sa araw, sunshine, vitamin nga to. Ito yung nag-aayos ng balanse ng lahat ng mineral sa ating katawan para mas ma-absorb din yung calcium, phosphorus, tsaka yung mga parathyroid hormone na kailangan ng buto natin. So, anong source nito? Yung araw, magpa-araw mga 15 minutes a day, gatas mula sa mga alagang hayop natin, tapos isda o gulay. Vitamin E, antioxidant ang vitamin E. So, yun nga lang, kailangan ito, yung E, kailangan ng vitamin A and C and selenium. So, ang sources natin, yung pula ng itlog, yung mga nuts, katulad ng mani at kasoy, tapos kainin natin with isda. So, kailangan niya ng konting fats, kasi mga fat-soluble nga ito. Kailangan din natin ng vitamin K mula sa berdeng dahon ng gulay, kasi nga clotting factors para yung pagbuo ng dugo. Panlaban din to sa cancer. So, ang sources ng vitamin K natin, bukod sa berdeng dahon ng gulay, repolyo, broccoli, lechugas, pwede din mula sa atay at keso, singkamas, tsaka pula ng itlog. Lastly, second to the last, vitamin C, antioxidant. Favorite natin to pag may sakit tayo. Kasi protection to ng cellula natin. Tsaka, yung mga taong may allergy palagi, kailangan nyo ng vitamin C. Tsaka para ma-absorb yung iron. Tapos alam nyo, pag may sakit kayo, yung vitamin C, tinutulungan niya yung antibiotic para sa immunity ninyo. So, ano ba yung mayaman sa vitamin C? Yung mga bell pepper, broccoli, strawberry, papaya, mangga, repolyo, kalamansi, dalandan. Kailangan nyo na rin ng mga vitamin B's, katulad ng B6, kasi para gumawa ng antibodies, tsaka tulungan yung mga sundalo ng katawan. Dumako tayo dun sa mga mineral na kailangan ng ating katawan. Simple lang po yun, zinc, iron, copper, selenium. Zinc kasi, di ba, nung COVID nga nauso yung zinc kasi pag mababa yung zinc, bumababa din yung yung T killer cells natin tsaka natural killer cells. So gusto natin yung zinc tumulong makagawa ng vitamin A. Tsaka kailangan mo to paggaling ng sugat, tsaka para sa insulin mo nakakatulong. Ang mayaman sa zinc yung mga nuts, kasoy, tsaka yung peanuts, tsaka yung mga lamang dagat, shellfish, yung may mga shell, hipon, alimasag, tulya, pusit. Number 2, iron. Sa mineral, kailangan natin ng iron. Kasi, para tumulong magpatrolya yung hemoglobin tsaka yung mga neutrophils dun sa ating katawan. Alam nyo ba mayaman sa iron yung mga tulya, halaan, paros, kabya, hipon, pati kasoy. Copper tumutulong din para sa T cells. Yung selenium para sa paggawa ng antibody o immunoglobulins laban sa antigen o foreign body para hindi manghina yung ating katawan. So, yan po yung mga kailangan natin pag may sakit tayo. Parang kumain lang tayo ng tama para makarecover tayo, makalaban tayo sa ating sakit, tsaka matulog mabuti. Matulog mabuti, uminom ng maraming tubig, pahinga din, napaka-importante. So sana po gumaling kayo sa inyong mga sakit. Salamat po.